Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin itong balita na pahayag po ni Pangulong Marcos po mga katambay. Pero bago po yun, nagpapasalamat po muli si Kamanong po sa gusto po nating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at siyempre po sa TikTok. Komento ni Kamanong. Ito po, pakinggan po natin ang balita, ang pahayag ni Pangulong Marcos at komentuhan po natin mga katambay. Umpisahan na po natin. Hindi na pinatulan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya. Sa harap nito, sinabi ng Pangulo na kailangan ng mabigyang linaw ang sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ng Pilipinas at China noong nakaraang administrasyon. Nagpabalik si Alan Francisco sa sentro ng balita. So, now, with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng tinawag niyang secret agreement ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China hinggil sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa interview ng media kay Pangulong Marcos dito sa Washington, D.C., sinabi niyang may mga tanong siya hinggil sa umano'y gentleman's agreement. Una, ay kung mayroon ba talagang kasunduan, ano ang nilalaman nito at bakit sikreto? Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Dahil hindi pa natin alam eh. O ngayon pa lang natin talaga, ngayon lang tayo nakakatiyak na meron pala talagang agreement. Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Nagtataka ang Pangulo kung bakit ang gaya ni former President Duterte na isang abogado ay nagdesisyong huwag idokumento, i-record o i-anunsyo ang kasunduan. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan eh. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Gayunman, handang makipag-usap si President Marcos kay Duterte upang talakayin ito. Send it to me. And then we'll sit down. Send those documents to me. And then I'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. That's the way I work. I read all the material first, so that when I'm actually in the meeting conference, I can ask intelligent questions. So send me the material personally to me. Hindi, wag na sa DOJ, sa DFA, wag na sa akin. Padala niyo sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me. Pag-aralan ko, then pag-usap kami kung gusto niya. Hindi rin sang-ayon ng punong ehekutibo sa ideya ng pagpasok sa isang sikretong kasunduan sa China na maaring maglagay sa alanganin sa bansa. It should be known by all the local officials. It should be known by everyone. Because if that way, you're accountable. If it's a bad decision, you're accountable. Sabi, mali yung ginawa ninyo. Di ba? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo ba't di nyo sinabi? What are you hiding? Why was it secret? At sa suhestyon umano na dapat magtanong si Pangulong Marcos sa kanyang gabinete, partikular kay National Secretary Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary sa Duterte Administration, sagot ng Pangulo, as the NSC. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some vague knowledge that, of course, that we were talking to China. hindi na rin pinatulan ng Pangulo ang ataking personal sa kanya ni former President Duterte. Yeah, I saw that. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. And you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious rather
discussions. Ipinagtanggol naman ni President Marcos si Vice President at Education Secretary Sara Duterte kaugnay ng umano'y pananahimik nito sa isyu ng South China Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ng gobyerno si VP Sara pero wala sa gampanin o posisyon nito bilang kalihim ng DepEd ang pag-usapan ng tungkol sa China. That's not the role of a vice president or a secretary of education to talk about China. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policy, she will bring them to me. And wala naman ang pag pinag-uusapan nga namin, sinasabi niya, basta ako, trabaho lang ako ng trabaho. Sabi ko, well, that's a good policy. Ayan po mga katambay, narinig naman po natin ang pahayag ng ating Pangulo ng Pilipinas. Nakatutok po ang ating talagang Pangulo ng Pilipinas puro sa China, sa Ayungin Shore o Shore. Doon po siya laging nakatutok mga katambay. Doon po nakikita ni Kamanong. Yung problema po na yan, hindi lang po ngayon yan eh. Saka yung katubigan pong yan, marami pong umaangkin po niyan. Hindi lang po halos sa Pilipinas, di po ba? Napakarami ba po? Di ba? Nandiyan pa ang Taiwan, Brunei, at marami pang kasama na pang kapitbahay din natin yan, ang Malaysia, di ba? At marami pang Asian country. Ang umaapila po dyan sa ating katubigan, hindi lang po ang China. Pero ito pong problema na ito mga katambay, na tinututukan ngayon ng presidente, puro ito po ang usapin sa China, mga katambay. Ito po hindi lang sa panahon ni Pangulong Marcos, ito po sa panahon pa ng mga nakaraang presidente. Hindi po, ibalik tanaw lang natin, komentuhan natin. Ito po mga problema na ito, naging malupit po at talagang grabe ang sitwasyon nung panahon po ng administrasyon po lalo ni Pinoy, di ba? Diyan po nagkaroon ng malaking tensyon. Inapila pa nga natin sa international law yan, yung apila natin. At naipanalo pa nga natin, di po ba? Pero wala rin naman nagawa ang Amerika diyan, saka international, di ba? Na doon sa ipinanalo natin, mga katambay. Pero yan, naging mapayapa lang po talaga yan, yung karagatan natin, nung naging kaibigan natin ang China. Yung po, real talk po yun eh. Nung naging kaibigan po natin ang China, pati po yung mga kasundaluhan natin doon sa bahura na yon, sa Ayungin, di ba? Nakapaghahatid dahil meron tayong barko roon na nakasadsad noong mga panahon pa ng mga dating presidente, di ba? Mapayapa na po, nabibigyan ng mga supply, di ba? Pero yung ginawa po ni Pangulong Marcos, di umano, ayon na rin sa mga eksperto. Binago niya na po yung policy niya. Binago na po yung mga policy sa China, naging maka-Amerika na po tayo ngayon. Lagi na po tayo nasa Amerika ngayon at ilang beses na pong pumupunta ng Amerika ang ating Pangulong Marcos. Di ba? At talagang nakadepende na po ang ating seguridad at sinasabing policy sa Amerika. Sa Western policy na po yata ngayon ang pagdating po sa usapin ng South China Sea o West Philippine Sea. Nasa Western policy na po tayo yata ngayon. Yun po ang sa tingin ni Kamanong, mga katambay. At yung sinasabi ni Pangulong Marcos, natin po, ihimayin natin, wala po siyang ebidensya, wala po siyang hawak doon sa sinasabi niya ngayon secret agreement, hindi na gentleman agreement, mga katambay, di ba? Wala siyang hawak eh. Wala siyang idea bakit nagawa ng Pangulong Marcos yun na nagkasundo, nagkausap di umano. Puro di umano po yun eh. Puro haka-haka. At kung sabihin man ng China na meron naging usapin ang dating Pangulong Duterte at ang presidente ng China, wala rin namang kasulatan, kasunduan. Pwede po pasinungalingan ng China yun eh. Dahil wala naman naging kontrata o kasunduan o pirmahan, di po ba? Salita lang daw, puro daw. At yung po itinanggi na ng dating Pangulong Duterte na wala silang sikreto about doon sa Ayungin, di ba? Wala silang naging agreement doon kung yun ibinenta o ibinigay o meron mang ibang dapat na pagkasunduan doon dahil wala naman po talaga.
Yun po ang pinipilit ni dating Pangulong Duterte, di ba? Wala, dahil naging mapayapa. Kasi kung sa tingin ni Kamanong, kung yun po ay binigay o may kasunduan ang dating Pangulong Duterte, bakit po nanatili? Bakit po nanatili ron? Nanatili ron yung mga sundalo, yung ating barko na nandun, na lumang-luma na. Di ba ba? Excuse me po. Sa loob ng 6 na taon, hindi po nagalaw ng China yun eh. Di ba? Walang hindi naalis. At yung mga kasundaluhan natin, nanatili po ron hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Mag-isip lang po tayo. Naging mapayapa, in and out ang mga supply natin doon dahil nung mga panahon ni Pinoy talagang nagkakaproblema, di ba? Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, slight na lang ang mga problema. Pati problema na maing isda, di ba? Nasolusyonan ni Pangulong Duterte ang doon dating Pangulong Duterte, nasolusyonan po ang problema ng maing isda na hindi na rin nakakapangisda po sa banda ron, di ba? Sa mga ayungin na yan at sa mga West Philippines na sinatawag natin na pag-aari natin ng Pilipinas, di ba? Nakapangisda na po. Wala na naging problema po halos ang ating mga isda. Ngayon lang po ulit bumalik. Lahat ng problema po sa panahon po ni Pangulong Marcos po, bumabalik na naman parang problema po ng dating Pangulong Aquino. Yung nangyayari po ngayon sa karagatan natin. Hindi nagiging mapayapa ngayon. Bumalik po sa wars, di ba? Real talk lang po natin. Ano po ang magandang policy na ginawa? Kayo po tatanungin ko mga katambay. Yung policy po ni Pinoy, saan ngayon yung policy po ni Pangulong Marcos, o yung policy po ni Pangulong Duterte na payapa at halos lahat ay nagpapangsyon pati mga isda natin. At ni isa, walang nakuhang teritoryo natin sa panahon ni Pangulong Duterte. Na isla, wala. Hindi katulad sa mga nakaraang administrasyon, lalo kay Pinoy, nakapagtayo pa ng mga artificial island at kinuha pa yung lupa mismo, pantambak doon sa artificial island, sa Pilipinas mismo, di ba? Sa ating mga kabundukan, di ba? Yan po may record at may mga video po yan. Naka-upload na po yan sa YouTube, di ba? At sa mga balita. Meron po yan eh. Yan po ang mga may ebidensya. May mga ebidensya po yan, di ba? Saka yung pagpunta ni dating Senador Trillanes sa China, hindi lang daw 10 beses, di umano, ang sinasabi nila. Yun po dapat ang kalkalin kung bakit po nakapasok o nagkaroon ng mga artificial island at nakakuha ng mga island ng China nung panahon ni Pangulong Aquino. Ba't di po yun ang tutukan din? Yung mismo pinag-ugatan. Di ba? Yun po ang dapat doon yung mismong pinag-ugatan ng problema. Yun po ang kalkalin natin. Doon po tayo bumalik sa umpisa. Hindi po yung sa bandang dulo na ginawa ng paraan para maging mapayapa yung karagatan natin, pati mayong isda natin, at hindi naman nakuha yung ayungin shore na yan ng China. Nahandyan pa rin, nakatayo pa rin. At yung sinasabi ko nga, inuulit ko mga katambay, nag-function po yan. Hindi nakuha ng China yan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi naging agresibo ang China dyan. Never naging agresibo. Ngayon lang po ginagawa nila na issue. Itinutwist lang di umano. Sa tingin po ni Kamanong, sa laki ng problema ng bansa na hindi masolusyonan ng administrasyon po natin ngayon. Hindi masolusyonan po Hirap na hirap solusyonan ang problema ng taong bayan. Yan po ang totoo. Real talk po tayo. Dinadaan na lang po sa sinasabing secret agreement na hindi naman talaga problema ng buong Pilipino yan. Di ba? Dahil naging mapayapa yan sa panahon ni Pangulong Duterte. Dito lang nagkagulo yan. Magmula nung pinasok tayo ng Amerika, pinakailaman ang ating international yung international na sinasabi natin na law o sinasabi yung foreign policy, di ba? International foreign policy natin, nabago po. Nabago. Mismo nga si Jaime Marcos na sinasabi, hindi yan ang policy ng ating ama, Mr. President. Hindi po yan ang policy ng kailang ama at hindi rin yan naging policy ng dating Pangulong Duterte, di ba? Dahil ang policy ng dating Pangulong Marcos Sr., talagang wala tayong, kinakampihan. Malaya tayo. Independent policy po ang gusto ng dating Pangulong Duterte at ganun din po ang policy ng kanyang ama ni Pangulong Marcos Jr. Pero po ngayon, iniba na po.
sa tingin po ng mga eksperto, iniba na po ni Pangulong Marcos ang kanyang policy. Naging policy na po siya at nakasandal na po tayo sa Amerika. Halos parang Amerika na po ang nasusunod sa ating bansa, lalo yung iringan natin sa China na parang tayo'y dadalhin di umano sa giyera dahil na nagiging one-sided na po at parang kisama-sama na po ng China ngayon pagdating po sa pananalita at sa tinura ng Pangulong Marcos. Parang talagang matinding kalaban natin ang China. Pero sa kabila nun, sila bumubuhay ng ekonomiya natin, China. Sila po ang pinakamalaking supplier na nagpapangsyon sa ating bansa. Pero ayaw kaibiganin ng Pangulong Marcos po. Ang gusto niya po talagang parang makipagtigasan lalo sa sinasabing karagatan. At sinasabi niya hindi raw po tayo magkakaproblema sa China. Paano tayo hindi magkakaproblema sa China kung nakadikit ka sa Amerika, di ba? At yung usapin po sa karagatan, dapat po, yung kamukha nung ginawa ni Pangulong Duterte, kayong dalawa lang mag-uusap, yung magkapitbahay kung sino may problema. Pilipinas, China, kayo mag-uusap. Wag po dapat tayo, di ba? Wag po dapat tayong kumuha ng kakampi na wala namang halos at napakalayong bansa sa Asia. Nasa Pacific tayo, sila ay nasa Atlantic. Di ba? Para pakialaman yung ating karagatan at yung sinasabing nasasakupan din ng China, di ba? Kayo mag-usap. Kamukha nung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Magkakaroon kayo ng magandang may re-resolve nyo ang problema ng sinasabing karagatan. Kung meron mang yaman dyan sa karagatan na yan, pwede nyo rin pag-usapan para both parties, makinabang dyan, di ba? Pilipinas, China, di ba? At yung mga teritoryo na natin na hawak, palakasin na natin ulit, bantayan natin, lagyan natin ng mga seguridad, kamukha ng ginagawa ng China, may mga barko na silang kilalaki dyan, tayo wala dahil corruption. Corruption po kasi tayo napakalaki ng corruption natin, sobra-sobra, taon-taon ang corruption natin, sobra-sobra, wala talaga tayong maipupundar na gamit, isa pa yon. At yung sinasabi nga ni Kamanong, sinasabi ko po, talagang tinutwist ni Pangulong Marcos ang problema. Yan po kasi ang hindi niya marisolve, kahirapan, nagtataas ang bilihin, at padagdag ng mga Pilipino na walang trabaho, mga katambay. Tapos nandiyan pa yung problema ng mga kajipan natin, di ba? Yung mga jeep natin, nagkakaproblema na rin dahil baka mawala na sila ng prangkisa dahil imo-modelize na ang mga jeep, di ba? Na nagrarally na rin po ang ating mga driver dahil magkakaproblema po sila hanggang April na lang po yata itong katapusan at hindi na sila bibigyan ng prangkisa. Napakarami po problema ng Pangulo. Nagtataasan lahat, tumataas, gasolina. Ano na natin gasolina dahil sa giyera. Nandyan po talaga yan. Pero yung hindi yung marisolba kahit katiting, yung nagtataas ang bilihin, hindi marisolba, mag-2 taon na mga katambay. At walang halos maibigay na trabaho sa mahirap dahil sa mga nakaraang balita. Kahit pumasok ka lang ng welder, hindi ka makakuha ng trabaho. Di ba? At kahit na sabihin mo sa construction, wala rin halos maibigay na trabaho, mga katambay. Ang mahirap, walang makuha ng trabaho. Kaya lumalaganap ang problema ng ating bansa sa kahirapan. At nandiyan pa ang droga. Ang droga nandiyan pa, ang krimen. Di ba? Tapos nandiyan pa rin ang mga terorista. NPA, hindi pa naman tapos. Yan po ang problema ng bansa. Pero ang Pangulong Marcos, nakatutok lang po. Iisa lang po tinututukan ngayon. West Philippine Sea. Secret agreement. Yan po ang magbibigay sa atin ng solusyon sa kahirapan ng bansa, sa problema ng droga. Di ba? West Philippine Sea lang po, sa 6 na taon po kaya ganyan ang gagawin ng Pangulo para iresolba ang problema ng bansa. Ang pag-uusapan na lang araw-araw politika, politikahin ng mga Duterte. Lagi na lang batikusin ng Duterte. Sagutin mo ito, mag-usap tayo para sa secret agreement o gentleman agreement.
Diyan po ba magpapangsyon ang pinangako sa atin ng Pangulo? Nung siya'y nangangampanya, napakarami niya pong pangako, di ba? At binabatikos niya rin ang Amerika dahil nangihimasok sa atin. Yun po ang kanyang mga tinura nun, di ba? Galit siya sa Amerika noong mga panahon na yun dahil yung problema, usapin sa China, tayo lang makakaresolba. Pero ngayon, iba na po. Nung siya'y maupo, naiba na po lahat ang kanyang pananaw sa buhay, mga katambay. Naging maka-Amerika na po tayo ngayon. At kaya nga sabi ng mga matatalinong tao, hindi po kaya kayo ang may secret agreement sa Amerika, Mr. President? O kaya sinasabing gentleman agreement? Dahil ilang beses na po kayo nagpupunta ng Amerika, Mr. President. Di ba? At wala pa ring trabahong naibibigay yung mga biyahe nyo po. Napakarami nyo na pong bansa na puntahan, Mr. President. Pero wala pang nararamdaman ng mga Pilipino. Nada. Pataas pa rin ang pataas ang bilihin natin. Lalo yung pinangako nyo pong bigas na pangarap na maging 20 pesos. At ang isa pa, mga katambay, marami pa. Yung usapin po sa inyo, binabato po sa inyo ng Pangulong Duterte, ayaw nyo po sagutin. Napakalaking issue po ng bansa yan, Mr. President. Kasi mismong kayo na po ang, ang tinuran at sinasabing malaking anomalya, malaking sikreto po. Yan po ang sinasabi po. Ito po hindi secret agreement po ng China to. Ito po secret po ng inyong buhay. Ang kinakalkal na po. At yung pagiging semi o papuntang diktador na raw po ang ginagawa nyo, di ba? Dahil meron pong isang gobernador sa Davao del Norte ang hindi man lang inimbestigahan, walang malalim na investigasyon, pero pinagre-resign po ng inyong administrasyon, Mr. President. Para daw po kayong diktador na hindi nyo rin sinasagot yung issue na yon. Di ba? Saka yung issue nyo pinakamabigat, yung droga, yung pulburon. Napakalaking issue po ng bansa yan at pati buong mundo. Nagiging usapin po kayo dahil pagdating sa droga. Pero hindi nyo sasagutin. Hindi nyo lilinisin ang inyong pangalan. Hahayaan nyo pong 6 na taon na sira ang inyong pangalan. Pagdating sa droga, napakahirap po yan, Mr. President. Natatanggapin nyo po, lulunukin nyo na lang na bawat Pilipino sasabihin, drug addict ang presidente namin, nagdodroga, na lilipas po ang araw-araw, okay lang po sa inyo na sabihin po na kayo po nagdodroga di umano, pulboronic di umano. Kung talagang wala po kayong sekreto o tinatago sa mga Pilipino, dapat nyo po sagutin at patunayan po sa mga Pilipino yan. Sa aming mga Pilipino, mga katambay, di po ba? Napakabigat pong paratang yan sa isang presidente at commander-in-chief na ikaw nagdodroga, samantalang problema ng bansa ang droga. At sanhi ng kahirapan yan. At pinakamalaking krimen ang binibigay hindi ng droga sa atin. Dahil alam naman natin, pag nakakapag-drugs ang mga tao at nalululong sa droga, krimen na ang kasunod yan. Di ba? Napakarami. At lumalaganap ang droga sa atin. At talagang open na naman daw ang droga sa ating bansa. Hindi rin naman nasusolusyonan. Di ba? Napakabigat po. Magtataingang kawali po pala, di umano, sa tingin ni Kamano, magtataingang kawali ang Pangulong Marcos, lalo sa issue na laging sinasabi na tapusin mo na yan, sagutin mo na yan, yung mga issue sa'yo. Kaya tuloy yung mga kritiko po na talaga nakikita na kayo po iba na ang tinatahak nyo na sa pamamahala nyo, na hindi nyo nasosolusyonan lahat ng problema ng bansa dahil nga kinakabit po sa inyong issue droga na sinasabi nga nila nagiging weak na raw po kayo, weak leader. Dahil hindi na halos nagpa-function yung inyong diskarte. Dahil nga sinasabi nila, lulong po kayo sa droga, Mr. President. Sana po, isang araw po, patunayan nyo po sa aming mga Pilipino, talaga kayo malinis. Malinis po kayo sa droga dahil mismong Pilipino po, pagdating ng panahon, 2 taon na po kayo sa pwesto. At yung pagdating ng 4 na taon pa, at yan po ang issue sa inyo, baka po wala nang maniwala sa inyo mga Pilipino, Mr. President. Ang maniniwala na lang po sa inyo, di umano, yung mga nakikinabang. Yung mga nakikinabang po na sinasabi ni Senadora Amy Marcos na nagkakaroon dahil may pondo po, di umano.
naglagay ng pondo ang Congress sa mga kakampi po sa inyo, di umano, sabi ni Senadora Amy Marcos, pati nga siya kasama ron sa sisirain daw, di ba? Sabi ni Senadora. At ang isa pa, talagang isa rin magiging problema nyo. Kung hindi nyo po kinampihan at pinagtanggol si BP Sara, sa tingin ni Kamanong, malaking problema po ng inyong administrasyon na kung si BP Sara din po iitsapwera nyo po sa inyong administrasyon at hindi po kayo nagsalita dahil napakatagal na pong panahon na binabakbakan po ang inyong Vice President. Ngayon lang po kayo nagsalita sa tingin ni Kamanong, nakapag-isip na po kayo ng tama dahil si BP Sara na lang po ang nagiging susi po para po hindi po kayo nagkakaproblema pa sa ngayon. Pero pag si BP Sara po, sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, pag si BP Sara ichinapuera at nawala sa Administrasyong Marcos, napakabigat po. Magkakaproblema po ng husto ang administrasyon ni President Marcos. Pag ichinapuera nila at umalis po sa pagiging administrasyon at hindi na po sumama sa inyo ang BP Sara, yun na po ang pinakamalaking tinik po sa inyong lalamunan, Mr. President, sa pananaw ni Kamanong. Di ba? Dahil sa dami po ng issue nyo na hindi sinasagot sa mga Pilipino, lalo sa inyong bisyo, di umano. Bisyo po yan Yung droga na nagtataing ang kawali po kayo ngayon, tinatawanan nyo lang. Napakalaking problema nyo po yan ng bansa na may presidente na nagdadrugs. Tapos di nyo po sinasagot, tatawa-tawa lang po tayo. Na parang kayo po, di umano, ang may tinatago po sa mga Pilipino. Hindi po si dating President Duterte ang may tinatago sa Pilipino, mga katambay. Sa tingin ni Kamanong, parang si Mr. President Marcos po ang may tinatago po na sikreto, mga katambay. Real talk po. Dahil sa hindi niya pagsagot, sa pagtawa, ang ginagawa niya lang pong sagot, tawa, hindi sasagutin, parang may secret, di ba? Hindi katulad ng dating Pangulo, pag tinanong mo, sasagutin ka. Di ba? Eto, tatawanan ka lang. Hindi ka sasagutin. Pinakamalaking issue sa kanya, hindi pa sa bansa. Hindi pa napag-uusapan ngayong issue ng bansa dahil nakatutok po tayo sa West Philippine Sea. Saka sa yung droga, tinatawan-tawanan lang po. Pero galit na galit siya sa West Philippine Sea na wala namang papel. Secret daw, secret agreement, na wala pa siyang napapatunayan. Dahil wala siyang makuhang ebidensya. Wala siyang makuhang ebidensya Kailangan niya pa tanungin yung Pangulo. Sinabi na nga ng Pangulong Duterte na wala kaming kasunduan dyan. Dahil kung may kasunduan man dyan, di ba? Wala na sa atin yan. Pati yung mga sundalo dyan, wala na yan. Kung nagkaroon ng kasunduan yan, di ba? At natayuan na rin ng China yan, matagal na. Kung nagkaroon ng kasunduan, matagal na natayuan yan. Pero nananatili pa dyan Saka isa pa, mga tambay. Sa tingin ni Kamanong, talagang ang problema ng Pilipinas, pag hindi ito na nasolusyonan agad at talagang hinayaan natin ang diskarte po ni Pangulong Marcos sa pagiging maka-Amerika natin, wag naman sana. Baka tayo humantong nga sa giyera dahil nagiging matapang po ang administrasyon po natin ngayon pagdating sa usapin sa China, mga katambay. Sana, wag naman po sana dumating yun na kasi maging kasintapang po ng Ukraine ang ating Pangulo na ngayon po ay napakalaking problema at napakatagal na, ilang taon na ang giyera po sa Ukraine. Sa Pilipinas, wag naman po sana. At sana rin po, mga katambay, mag-isip-isip din po tayo, mga katambay, na kalampagin din po natin, di ba? Parang yung kahirapan natin, nababaliwala na po sa administrasyon ng Pangulong Marcos ngayon. Hindi na po problema ngayon ng Pilipinas ang kahirapan at nagtataas ang bilihin natin. Di ba? Yung napakamahal na bilihin, napakaraming walang trabaho sa ating bansa. Sana naman po tutukan ang mga problema. Hindi lang po ang problema ng bansa, Mr. President, West Philippine Sea. Sana lang. Kayo po, makatambay. Ano po sa tingin nyo? Ano po masasabi nyo? Dito sa mga tikom ang bibig ng Pangulo pagdating sa pulboronic o sa pagiging drug addict niya, di umano. At bukas ang kanyang bibig at lagi siya nagsasalita. Open na open siya pag pinag-uusapan West Philippine Sea. Ano po sa tingin nyo? Pag pinag-usapan droga, tahimik. Pero pag pinag-usapan ng West Philippine Sea,
panay ang salita niya. At pagka pinag-usapan ang kahirapan sa buhay, hirap din siyang solusyonan. Ano po sa tingin niyo? Ano kaya mangyayari sa ating bansa sa loob ng 6 na taon kung matatapos man ni Pangulong Marcos ang kanyang administrasyon sa loob ng 6 na taon? Ano kaya mangyayari sa ating bansa na hirap at walang masyadong pumapasok na namumuhunan sa ating bansa dahil may issue nga na droga ang ating Pangulo? Kayo po, pwede po kayong magkomento at sa ating comment section, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po siyempre na mahalin natin ating bansa pero hindi sa giyera. At siyempre, tiis-tiis lang po, mga katambay. Tiis-tiis lang, makakabangon pa tayong muli. Paalam. Bye-bye.